Dumako tayo dito, mga kababayan, naku, mukhang soplak na naman po yung mga DDS sa ICC, mga bossing. Bakit to? Ito ang balita, oh. Mukhang ang dahilan ho, mga kababayan, ay Vice Presidente. Sabi dito, on July 19, 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, no, spoke in front of a crowd in The Hague. Oh, lagi nating nakikita. 'Di ba? Lagi ho nating nakikita, mga bossing, si VP Sara, ang gagawin ho niyan, magkukuha ng upuan, tapos tatayo doon sa upuan, tapos hahawak ng ganon. Ah, 'di ba? Spoke in front of the crowd in The Hague and was interviewed afterwards. Oh. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte, yung kanyang ama, no, was kidnapped by the IOO. Lagi nilang sinasabi yan. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Laging ganun yung sabi nila. So, paano nga naman papayagan yung interim release nito? Paano pag ni-release namin yan? Tapos pumunta na ng ibang bansa. Tapos kapag yung nakausap nila yung bansa na yun, biglang sasabihin, wala, hindi na namin ginagalang ang ICC kasi kinidnap kami niyan. Oh, wala na. Kaya tingin ko hindi mapayag-payagan yung interim release eh. Kasabay na din po dyan, kaakibat na din po dyan, mga bossing, dahil walang gustong bansa na kumupkop sa dating Pangulo. Bakit to? Eh, yung mga napupuntahan nila bigla pong nagiging Duterte Park bigla hong nagiging Duterte Street Di ba? O, sino ba namang bansa ang gusto na masakop yung kanilang mga parke tapos palitan ng mga pangalan? Magiging Duterte, Duterte Park, Duterte Street, matayuan lang ho. Tapos pag nagsalita, wala na to, Duterte Street na to. Oh. Sino ba naman hong bansa ang gugustuhin na araw-araw merong mga welga o rally doon sa pagkukulungan ng dating Pangulo? Di ba kahit, nako, sabi ko nga sa inyo, kahit 4, 5 lang ho yung mga nagrarally na lang ngayon sa kanila, annoying pa din ho yan Di ba? Sabi ni Genoveva Iturralde, good morning Mark. Oh, I'm 75 years old, Lola. God bless. Salamat po. Oh, Ma'am Genoveva Iturralde at sino pa nandyan? Si Sir Henry Victorio at Pablo Alagbay. Aray ko, higanting tubong binaon sa flood control. Wala na, tapos na tayo doon sa Jinggoy na yon. Dito na ho tayo, mga kababayan, sa ICC. O, tuloy ko. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and stated that it was illegal daw ho, mga bossing, to bring him to the court. Sandali Alam niyo ho kung bakit napunta sa ICC ang dating Pangulong Duterte? Kasi nung panahon nila, 2017 mga bossing, syempre, yung mga biktima, di umano. Mga kababayan, walang mapunta. Sino pupunta mo sa Pilipinas? Sino irereklamo mo? Yung presidente ang idedemanda mo. No? Syempre, alam mo na, walang mangyayari. At narinig nga, nalaman ni Pangulong Duterte na pumunta sila sa ICC, bumakla sa ICC. Diba? Yung mga reklamador po, sorry, mali yung word ko. Yung mga nagrereklamo ho, mga kababayan, dumiretso sila sa ICC. No, kasama po si Senador Trillanes. Kasi nga, alam nila, walang mangyayari sa Pilipinas. Mga boss. Si Duterte. Babaklas kami sa ICC kasi iniimbestigahan, ganito, ganyan. Ngayon hindi makauwi ng Pilipinas. Bakit sasabihin sa kanila ng ICC, hindi kayo pwedeng humingi ng interim release sa amin. Bakit? Kasi kayo mismo yung bumaklas sa amin, hindi na kayo kasapi sa amin. Di ba, Elena Garcia at Cherry ng Ceresa Force? Kaya hindi ho mga makabalik. Tuloy! She also told supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out. Naku, ayun! Naalala niyo ho yan? Sabi ng Vice Presidente, parang
ilabas na or something o ayan, yan, natatandaan ko yung sinasabi niya eh. Parang itakas na o i-break na yung kulungan ni dating Pangulong Duterte. O yan o yung mga napansin nila. Di ba? That she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Sila Roque, nandun yata yun, ano? O paano papayagan talaga yan, mga boss? Di ba? Sabi ni Henry Victorio, pwede namang itakas ni Sara ang kanyang ama sa dahig para makasama na niyang makulong dyan sa ICC. Sir, prison break. Yan. Naalala ko na, fans ng prison break. Jailbreak. Yon. Jailbreak daw. Naalala niyo yun? Yun mismo yung sinabi eh. Kaya syempre, itong mga ito, mga bossing, paano namin kayo bibigyan ng interim release? Hindi nyo nga ginagalang eh. Yung kung bakit nandito sa amin o kung bakit naka-detine sa amin ang dating Pangulo ninyo o ang ama ninyo. Di ba? Paano namin kayo pagtitiwalaan kung yan yung mga sinasabi nyo sa amin na kesyo kinidnap namin, ganito, ganyan. Paano namin ibibigay sa inyo? Kaya yung interim release bukod po sa walang tumatanggap na bansa sa dating Pangulong Duterte, tingin ko isa sa dahilan itong mga inaasal po nila doon sa dahig. Kaya yung mga supporter nila talagang unti-unti hong nababawasan. Dati ilan-ilan, dati libo-libo yung pumupunta sa dating Pangulong Duterte. Tapos naging sabi ni Maharlika, wala na 500 yung pumupunta diyan. Tapos yung mga nakikita ho natin mga pagtitipon na lang nila doon, mga bossing, humba-humba na lang ho. Humba-humba na lang, pag-aawayan pa, pagkain na lang ho, pinag-aawayan pa. Nawawala ng gana yung ibang mga pumupunta sa kanila. Di po ba? Hanggang sa maubos na, wala na. Asal, DDS, Sir Mark, si Inday. Hindi kasi nila mapigilan din ho. Hindi ho nila mapigilan, mga kababayan. Ito, may papakita ako sa inyo. No? Ang Vice Presidente absent. Hindi naman daw no show. Hindi totoong no show daw ang Vice Presidente doon po sa paghigi ng budget. Kaya lang, ang nakita ho dito, ito, walang laman ho talaga. Pero babasahin ko pa din ho sa inyo. Sabi ho dito, mga kababayan, sa 21, magkikita-kita na daw po sila. Hindi, wala dito yun. Sa 21, magkikita-kita sila. May mga dalang mga baseball, may mga dalang molotov. Sabi mga kababayan, hindi totoong no show